Pagkapananghali, ako po ay nagkaroon ng konting panahon para makausap yung amin pong kapitbahay. Sapagkat hindi nyo po tatanungin ano po ay doon po sa kanila pong place kapag ka ikaw ay naghuhugas ng plato doon sa amin, may ilang pagitan lang at pwede kayong makapag-chat, makapagkwentuhan, no? At nabanggit po niya sa akin na parang nag-iiba na yung panahon. Hindi ko po alam. Ito po ay unbeliever. Gusto ko pong pangunahan kayo. Hindi po siya mananampalataya ng Panginoong Jesus. Ilang beses ko na rin inattempt ang gospel sa mga taong ito. Pero ayaw kong sabihing matitigas sila. But for them, kasi meron daw silang religion. Yung kinamulatan na religion. Matandang religion sa buong Pilipinas. It's something that, hindi na po natin papangalanan. Galing po tayo karamihan diyan. Pero ito pong gusto ko pong sabihin, kahit unbeliever siya, kanya pong napagtatanto, nag-iiba ang panahon, yung weather, tama po siya doon. Yung mga ugali ng tao, hindi na katulad ng dati. At ito po yung nagsabi sa akin dati na tumatanda na rin ako. Kanya, kailangan mag-happy-happy na. So for them, iyan ang kanilang goal. Tumatanda na, malapit na silang mawala sa mundo, kaya magha-happy-happy. At ako po ay nagsalita noon, I think this was last year. Sabi ko, no, ako, habang tumatanda ka, you need to be sure kung ligtas ka o hindi. And then, hindi naman niya binibigyan ng kaukulang pansin yung aking sinasabi, kaya itinitigil ko po. May paalala kasi si Jesus na huwag mong ibibigay sa mga baboy ang aking mga salita. Don't give it to the swines. Kasi parang perlas ang salita ng Diyos. Ang salita ni Jesus parang perlas. Hindi mo siya itatapon lang ng itatapon. At sa pagbibitiw natin ng maraming salita ng Diyos sa mga taong hindi interesado rito, para tayong nagtatapon ng mga perlas sa mga baboy. Ayaw ni Jesus yon. So, pag nakita mong very interested yung pagpapahayagan ng salita ng Panginoong Hesus, go on. Pero pag niloloko nila, pinagtatawanan nila, tinutuyan nila, don't do it. Wag na wag, please. Salita ng Panginoong Hesus yan, very precious yan para itapon mo sa mga baboy. Kaya ang nangyari po kanina, ang kanilang concern lang talaga, okay, yung dito lang po sa lupa. Tapos, nagpatuto ako sa kanya kanina, buti, nahalata mo pala ako. Sabi ko, darating ang panahon, sa araw ng rapture, hindi po niya alam kung ano yung rapture. Mawawala ang lahat ng Kristiyano dito. Alam po ba ninyo, naisip ko, Lord, kako kanina, sana hindi ko sinabi, baka naman nagtatapon ako ng mga salita mo sa swine. Pero naisip ko hindi. Halimbawa, dumating yung time na nawala na tayong mga Kristiyano rito, na rapture na tayo, maaalala po niya yan. Kasi tiyak maiiwan po yung mga yan. Kasi wala sila kay Lord. Hindi po ba? So, at least pag na-rapture po tayo, which is I know malapit na, naway maging palatandaan niya yan na sinabi ko yan. At doon, pwede silang maghanap sa Panginoon. Although, sa paraan na nga lang po ng pagpapapugot ng ulo para maligtas. Kasi naiwan po sila. Wala na pong grace after the rapture. Sapagkat after the rapture po, ito po ay, tribulation at nasusundan pa ng Great Tribulation. Yung lupit ng Antikristo na po ang matitikman ng mundo rito. Amen. So, ito po ang gusto kong sabihin. Naisip ko kanina, hindi ko dapat sinabi yung tungkol sa rapture para yata akong naging, pabigla-bigla ng pagsasalita until the Lord softly spoken to me. Magagamit niya yan pag na-rapture na kayo. Diba? So, yan po ang gusto kong sabihin. So, maski mga unbelievers po nakikita na po yung pagbabago ng panahon. Napansin niyo po ba tuwing gabi, parang humid, masyadong mainit ang panahon. Tapos biglang lalamig. Kagabi po maginaw. Pagising ko po kanina, mainit muli. So, binigyan tayo ni Jesus ng mga sign of the times. At naniniwala ako itong panahon, itong global warming is one of them. Okay? So, ang gusto ko lang pong sabihin sa atin, kung nag-share tayo ng good news,
tingnan natin, baka naman tinutuya tayo, pinagtatawanan tayo. Sabagay, darating po yan sa atin. Pero ang concern ko lang, napakahalaga ng salita ng Panginoong Hesus. Hindi natin basta-basta ito itatapon sa mga baboy. Sapagkat ang salita niya ay precious. Tandaan ninyo, tinatawag itong perlas ng salita ng Diyos. So it's something that we really should be careful of just giving it to anyone na parang wala lang. Kaya pinagsasabihan ko rin yung iba. Kasi po, I think that was 5 years ago, some Koreans volunteered to give us 5 boxes of Tagalog Bibles. Mahal po yun. 5 boxes, marami. And then, maraming lapit ng lapit sa amin. Pengin Bible, pengin Bible. Tapos sabi ng isa, medyo, pansin ko, bakit? Tama na sa isang household sana yung isa, and then magbasa na lang kayo ng sama-sama. Hindi, yung anak daw niyang grade 1 hihingi din daw. No, hindi po ganun. Not like that. Ewan ko po kung anong conviction nyo, pero hindi lahat bibigyan nyo yan. Sapagkat yung iba kumukuha lang yan, ilalagay lang sa bahay, hindi naman po nila binabasa. Kaya ang lagi kong binibigyan ng diin sa kanila, kung may mga Biblia kayo, binigyan namin kayo, sinasabi ko po sa kanila, basahin po ninyo. Then, sinecheck ko kung binabasa nila. At yung isa po nakakatawa, binabasa talaga niya. Alam po ba ninyo, sa pagbabasa niya, ang dami niyang nalaman. Sinabi niya yung mga nalaman niya tungkol kay Moises. Maganda yung Old Testament, sabi niya, binabasa. Okay, sige kako, walang problema. Sa New Testament naman, ay hindi pa ako nandoon. Ang binabasa ko, exciting kanya, yung kay David and Goliath. Hayaan po natin. Maganda po yun. At least nagbabasa-basa po sila. Then pinaliwanag ko ang katuparan ng lahat ay si Jesus Christ. Diba? Old Testament kako, ito ay Jesus Christ concealed. Then, New Testament, nandiyan na yung substance Jesus Christ revealed. That's why sabi ko, we are now under the new covenant. Yan, pinapaliwanag ko po sa kanila. Napakahalaga po kasi alam po ba ninyo, napakahalaga po talaga. Yung iba nga po, namumuhunan, ng mga ibang Kristiyano, namumuhunan para mamigay ng mga Bibles. So, ito po ang gusto kong sabihin. Kung may plano kayo mamigay ng Bibles, titignan nyo rin po. Baka mamaya, nakiki-hype lang sila sa ibang mga tao. Nainggit siya kaya kumuha rin, pero ang totoo hindi nila binabasa. Make sure they will read the Word. Dahil kung hindi nila babasahin yan, make sure mapupunta yan sa kamay ng mga magbabasa ng Bible. Kasi salvation is very important. Anyway, kami po talaga nagbibigay ng anong tawag dito, ng prayer of acceptance ng salvation sa mga tao. Hindi namin sila bibigyan ng Bible na hindi namin pinapatanggap. Isa pong mahalaga yan. Huwag niyong bibigyan ng Bible yung mga tao na hindi tumanggap. Make sure patanggapin nyo. Hindi natin alam kung totoong tumanggap sila o hindi, pero at least pinatanggap ninyo. Nilid ninyo sila sa prayer. Yan po ang mahalaga sa akin. Napakahalaga po niyan. Kasi alam po ba ninyo, may nakalagay po sa Bible, walang salita ko ang babalik na walang laman. You know what? Ibig sabihin, kung pinakawalan mo yung salita ng Panginoon na parang void, no? Babalik yan may laman. Ibig sabihin, magkakaroon po ito ng bunga. Anyway, in the first place, lagi may laman ang salita ng Diyos. Kaya lang po sinabi ng Panginoon yon dahil ibig sabihin, magkakaroon ng resulta. Yung panalangin para sa taong yun, na born again siya, magkakaroon ng resulta na magbubunga din siya, magkakaroon ng resulta na mauuhaw siya at magugutom siya sa mga salita ng Panginoong Hesukristo. Yun po ang nakita ko po dito. So that's why whenever we distribute Bibles, I just want to remind you na ingat-ingat, hinay-hinay po sa pagbibigay. Hindi lahat na nakapila bibigyan po natin. Make sure na lahat ito, mananalangin tayo ng panalangin ng pagtanggap. Kung hindi pa kayo subscriber sa channel na ito, again, nire-remind ko po kayo, paki-consider naman to subscribe. Paki-like, share nyo itong video, mahalaga po ito. Tapos, click mo ang notification bell, no, para ang YouTube mismo ang sa iyo ay magre-remind na, hey, may mga bago tayong video dito. Again, I hope nakita po ninyo yung substance ng ating usapan dito. Ang salita po ng Panginoong Hesus, napakahalaga. Ito po ay very precious, hindi basta-basta sinasabi, binibitawan na nagiging cause of fun na ng iba, pinagtatawanan. Naaasar po ako sa ganyan. Sumasama ang loob po sa ganyan. Nilalait ang pangalan ng Panginoon.
Iba ginagamit pa nilang mockery. I mean, wow. So, napaka-precious sa akin ng Bible. For me, that's my life. Jesus is my life. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa 14, and the Word became flesh and dwelt among us. That's Jesus Christ. Kaya ladies and gentlemen, my brothers and sisters in the Lord Jesus Christ, pagpalain po tayo lagi ng mahal na Panginoon. As always and forever, Jesus truly loves us all.